Kumpirmado na nating raid ng Terra Firma Jeep yung rights ni Javi Gomez de Leaño dito sa Magnolia Chicken Templados kapalit ni Jerry Cahan Misi at ng second round draft pick ng Magnolia. So ibig nitong sabihin, umaksyon agad itong si LA Tenorio at nakakuha siya ng kapalit nitong si William Navarro. Dahil ang laro nitong si Javi Gomez de Leaño, siya ay small forward. So pwede ito dito sa posisyon ng Magnolia at nabakante ni Navarro at ni Calvin Abueva. Ang nawala naman sa Magnolia si Jerry Cahan Misi ayon dito sa mga reports. Si Cahan Misi daw mismo ang nag-request na ma-trade kaya ito ginawa ng Magnolia. Dahil sa paniwala doon ni Cahan Misi, hindi siya nabibigyan ng minuto ng Magnolia dati kaya gusto niyang ma-trade kaya dinala siya sa Terra Firma. So ibig nitong sabihin, gumalaw na kaagad si Tenorio at na-fill up pa niya yung kakulangan sa small forward ng Magnolia kaagad-agad at yan ay good news para dito sa Hotshots. Dahil alam natin na magaling naman to si Javi Gomez de Leaño, lalo na kung napanood ninyo yung nilalaro niya nung siya ay nandun pa sa Terra Firma. Ang kinakailangan na lamang siguro ng Magnolia ngayon na isang sentro para ma-complement yung kanilang lineup at sa tingin ko'y kompleto na kung sakasakali. Dahil alam naman natin, maganda na yung posisyon nila pagdating sa mga guards. Itong pagkuha kay Javi Gomez de Leaño, malaking bagay ito sa Magnolia at nagpapakita na si Coach LA Tenorio talaga ay ready na gumawa ng hakbang para palakasin yung kanyang lineup at siguraduhin na ito'y magiging title contender. Dahil alam naman natin yan talagang inaabangan ng marami na mangyayari dito sa Magnolia ever since nga nung siya ay kuning coach at pinalitan na itong si Chito Victorero. At dahil gumawa ng trade itong Magnolia Chicken Templados, marami ang umaasa na susunod naman dito itong San Miguel at ang Barangay Ginebra. In particular, itong Ginebra ang inaasahan ng marami na gagawa ng hakbang para kumuha ng isang big man, either power forward o center dahil nga nawala na si Jamie Malonzo. Sa tingin ng karamihan, marami namang trade assets itong Ginebra katulad ni Bon Pesumal, Jeremiah Gray at yung iba pa nilang players gaya ni Ben Adamos. Kaya hindi mawawala ng trade options itong Barangay Ginebra kung sakasakali nga na magdesisyon na ang management na sila naman ang susunod na gagalaw pagkatapos nitong Magnolia Chicken Templados. At sa tingin ko, bukod naman sa panig ng Ginebra, konting piyesa lang ang kinakailangan idagdag at makukumpleto na yung kanilang roster at magiging isa na sila ulit dito sa mga malalakas na teams sa PBA. Sa panig naman ng San Miguel Beer, ang kinakailangan nila ay sa tingin ko point guard at kinakailangan din nilang mag-isipang mabuti kung paano gagawin nila dito sa kanilang center power forward position. Dahil kung hindi ite-trade ng San Miguel si Motaw Tua, kinakailangan siguro kumuha sila ng isa pang power forward na mag-complement dito kay Rodney Brondial. Ngayon kung gagawin naman nilang power forward si Tua, either kailangan kumuha sila ng center o kaya naman ay gamitin na nila si JM Calma. Pagdating dito sa point guard, maliwanag na parang hindi sapat itong si Wami Tiongson dahil hindi siya consistent sa kanyang depensa at sa opensa. Kaya baka dyan hahanap ng bagong point guard ng San Miguel sa pamamagitan nitong darating na PBA draft. Kaya sa tingin ko maraming mga pagbabago pa na pwedeng mangyari dito sa lineup ng San Miguel pati na ditong Barangay Ginebra. Kaya magiging very interesting ang masusunod na araw. Itong si Justin Brownlee at si Ronde Hollis Jefferson ay magsasama dito sa Meralco Bolts bilang kanilang bagong import. Malaking development dito para dito sa Meralco dahil alam natin gusto na talaga ng Meralco na maging isa dito sa mga top teams sa EASL at yung pagkuha dito kay Brownlee at kay Jefferson, yan ang nakikita nila ng pagandang paraan dito. Ang maganda kasi dito, pinayagan ng SMC na makuha ng Meralco itong si Brownlee at si Jefferson para naman talagang gumanda na ang performance ng Meralco dito sa EASL at talaga namang masasabi natin na magiging isa na yan talaga dito sa magiging sabihin natin magandang kalalabasan nito para dito sa kanila. Alam naman natin na magiging super team ang Meralco kapag nakuha nila si Jefferson at itong si Brownlee dito sa Meralco Bolts. Kaya magiging maganda kalalabasan yan. Alam natin
na itong Meralco nananalo naman dito sa EASL, pero ang gusto talaga ngayon ng PBA ay talagang maging isa ng contender para doon sa kampeonato ang nasabing koponan. Kaya mukhang seseryosohin talaga nila ito. Kaya hindi na ako magugulat kung sakasakali nga na malayo talaga ang marating nitong Meralco Bolts dito sa darating na EASL. Lalo na nga at alam natin, pag pinagsama mo si Brownlee at si Jefferson, magiging parang super talaga yung kombinasyon nila para dito sa Meralco Bolts. Kaya magiging, sabihin natin isa talaga sa pinakamagandang kalalabasan nito. Siyempre, magiging maganda ito para sa Pilipinas dahil yan ang nire-represent ng Meralco dito sa EASL. At yan ngayon ang dahilan kung bakit pumayag ang SMC na ipahiram itong si Justin Brownlee dito sa Meralco Bolts. At yan na sigurado. Siyempre excited yan si Coach Luigi Trillo dahil alam niya na magiging mas ready na sila para sa darating pang panahon. Pagdating naman dito sa Converge FiberXR, sinabi ng mga sources na hindi pa rin nagkakasundo itong si Shawnee Winston at ang Converge pagdating sa bagong kontrata. So ibig nitong sabihin, wala pa rin contract signing na mangyayari at yan ang dahilan kung ba't hindi pa rin naglaro itong si Shawnee Winston doon sa tune-up game ng Converge kung saan tinalo nila itong Phoenix Fuel Masters. So sa ngayon, ayon din sa mga insiders, ito raw Converge ay confident pa rin na kahit papano makukumbinsi daw nila itong si Mikey Williams na pumirma ng kontrata. Pero mukhang sabihin natin medyo malabo na yan. At sabi nga nung iba paano naman mapapipirma ng Converge ng kontrata itong si Mikey kung itong si Shawnee Winston hindi nila mabayaran? Ibig sabihin, kung yung hinihiling na salary ni Shawnee Winston hindi maibigay ng Converge dahil limitado raw yung kanilang salary cap, paano ba nila maibibigay yung kagustuhan ni Mikey na alam naman ng lahat na lampas-lampas doon sa salary cap na ini-implement ng PBA? Kaya sa tingin ko parang imposible na makuha ng Meral ng Converge itong si Mikey mapapirma unless talagang ready sila na pumayag dito sa kagustuhan nito. Ang sabi nga nung iba, kung gustong mag-champion talaga ng Converge FiberXR, dapat ay handa na sila na gumastos at lumampas doon sa salary cap dahil sa totoo lang, hindi naman yan sinusunod ng SMC at MVP Group. Kaya hindi na ako magugulat kung talagang magkaroon nga ng desisyon ng Converge na bayaran na itong si Winston at itong si Williams nung gusto nila para sila manatili dito sa kanilang koponan. At yan talaga ang kinakailangan ngayon ditong Converge FiberXR kung seryoso talaga sila dito sa plano nila na maging isang championship team. Pinabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Dexter Domer, si Enju, Ireneo Salangsang, Katsakino Dukusin, si Malyari Mascariña, si Dalmacio de Guzman, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, pati na rin si Anthony Alon, si Michael D at ang iba pa.